I'm seeing different seasons, yung mga dumaan. So, nasan ka mang bansa ngayon, no? Whether you are in the Philippines, whether you are in kung saan mang part ng world, no? Saan mang country, may autumn man dyan, may winter, may fall, whatever. I'm seeing different seasons already pass dito sa sitwasyon na ito. But the Seven of Coins energy is also talking about opportunity. Someone here is not interested in his or her future anymore. See? While others are busy na gagawa ko ng magandang future for myself. I want to have this, that, I dream of this, that, I wish to have this, that, but this person here connecting with you, wala siyang gana sa kanyang future. Bahala na. Yan, ganun yung energy. So, let us see what's happening here. Okay. Mm-hmm. Hmm. Now, so, you know, from this to this, okay, Four of Swords, bottom of the deck. So, hey there mga may loves collective. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa akin dito. No? So, sa mga new viewers, hi and hello there everyone. Tuloy po kayo, ako po siyan. Welcome. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang patid na pagtambay. So, yan mga babes, na kung hindi nyo pa nalalaman, meron pa po tayong other channel. Ang link po niyan ay nasa ating description box. Kaya kung interesado kayo na tumambay dyan, then kita-kita tayo dyan. So, yun nga mga babes, no, sa mga nandiyo dyan na marami pong thank you. At syempre, wag niyong kakalimutan dito man sa main channel na ito or dun sa other channel ko or kahit saan pa kayong tarot energy channel manood, no? Just take only what resonates with you. Okay? So, wala rin po tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Pwede niyong pagpalit-palitin yung mga roles kung gusto ninyo, no? Dahil ito ay isang general reading. And syempre, of course, at the end of the day, palagi po kayong may free will na malaya niyong gamitin anumang oras at saan, kailan man. So, nakikita ko dito, sa iba pwedeng ito ay nangyari na tapos na ganun. Sa iba naman nangyayari ngayon sa kasalukuyang panahon. At sa iba naman ay hindi pa, pero mangyayari pa lamang sa kanilang hinaharap or future. So, with the strong tower energy, hermit card right here, and Five of Cups energy, look at that. Yan, no? Anong posisyon ng ganyan pag ganyan yung kamay? Na parang nanlalamig, no? Parang kino-comfort yung sarili niya. So, someone here could be trying to comfort himself or herself dito sa situation na to. And whoever this individual here, no, I clearly na nakikita dito na itong person na to, no, is pinagsisisihan niya rito
na hindi kanya pinakinggan. Yan, no? Pinagsisisihan niyang hindi ka na binigyan ng chance na magsalita, magpaliwanag, no? So, kung sino man tong energy na to, malinaw na malinaw that with the Five of Cups energy, this person here, no, hinayaan niya rito na um, um, kainin siya ng kanyang emotions, ng kanyang emosyon, no? So, this person right here, no, possible na nagkaroon rito ng argument sa inyo and this is something here big, no? Nasira rito yung binuo ninyong pundasyon together. So, this could be actually more likely an energy of an ex of yours, an ex-lover of yours. So, nakikita ko dito that with this tower, yan, sirang-siraan. No? Yung parang nagalit siya rito, no? And I'm seeing that with this Two of Swords energy, this is just false accusation. So, pwedeng inakusahan ka niya rito, no, na mali yung ginawa mo. It's not just about you na may third party or what. It could be any problem na na-encounter ninyo before. Ano man yun, okay? So, hindi ko naman sinasabi rito na third party lang ito na situation, no? Ito ay halo-halo rito. So, may mga ibang sitwasyon din, no? Basta noon, kung ano man yung situation na yon, okay? Yun yung nagpaguho ng inyong connection. Okay? So, there's this very strong separation, no? But with the presence of Hermit card energy, this person here is realizing, you know, na hindi ikaw yung sumira ng inyong koneksyon talaga, kundi siya. Yan. Anong ibig mo sabihin dun, miss yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Okay? Kapag ang isang tao, no, he or she let his or her emotions get in the way, wala talagang mabubuong tamang desisyon. Okay? So now, hindi ko alam kung kailan kayo rito nag-away, hindi ko alam kung kailan kayo rito naghiwalay, hindi ko alam kung kailan kayo rito eksaktong dumisconnect sa isa't isa, pero malinaw na nagkaroon rito, no, ng maling pag-aakala, misunderstanding, no, and this person here, hindi ka man lang niya rito hinayaang makapagsalita or maipagtanggol ang iyong sarili. Hindi man lang niya rito pinakinggan kung ano man ang iyong eksplanasyon sa kung ano man yung tungkol doon sa bagay na yun na nangyari noon na nagdulot ng inyong separation. Uulitin ko lang, hindi ko sinasabi na third party lang ito. Hindi ko sinasabing may third party kayo or what. Pero merong strong misunderstanding dito kung saan na misunderstood niya kayo at na-judge niya kayo right away. So, yung iba, pwedeng yun ay tungkol sa ibang bagay, tungkol sa pera, tungkol sa personal issues, tungkol rito sa bagay na hindi naging klaro kasi hindi naman niya kayo rito pinakinggan. Parang kayo to na sinusubukan niyo siya ritong kausapin with the Page of Wands energy, but instead of listening to you, this person here walked away instantly from your life without even hearing you out, without even hearing your explanation. Dito sa situation na to, whether this is regarding here money, whether this is regarding here about someone else, those are only false accusations, no? At pwedeng yung truth nalaman niya kamakailan lang, no? Like recently lang, no? But your separation could happened already. Pwedeng taon na yung lumipas, marami ng buwan lumipas, no? Or pwedeng dekada na sa iba yung lumipas, no? Pero yung truth nag-resurface lang kailan lang, no? Kamakailan lang. Ganun yung energy na binibigay dito because this part right here is the present moment. So, parang kailan niya lang to nalaman, no? Na parang yung bagay na yon na nangyari noon na yung sinusubukan mong ipaliwanag sa kanya noon, pero never niyang pinakinggan, no? Or never kanyang pinaniwalaan, no? Is nalalaman niya or nalaman niyang mali pala siya, no?
Mali pala yung bagay rito na iniisip niya, mali pala yung bagay rito na inakala niya, mali pala yung bagay rito, no, na nagawa niya sa'yo, no? So ngayon, this person here, kahit ilang taon na yun nangyari, kahit matagal na yun nangyari, kahit na ilang buwan na yun nangyari, kahit na dekada na yun nangyari, kahit gaano pa yan katagal, after finding the truth, eh, dito sa situation na to, ito siya ngayon, Two of Coins energy. This person here is trying to balance his or her emotions and feelings, and he or she is also trying to balance, no, yung kanyang life in general. Okay? Alam mo kung bakit siya rito? Hindi talaga naging maganda or maayos yung life niya without you. Imbalance talaga ang naging life niya. Okay? Alam mo kasi, kapag sobrang mahal ka ng isang person at feeling mo nagawa ka niyang saktan, parang ikaw to na mahihirapan kang makamove on or makabalik sa dati mong daily routine and also yung normal mong emotions and feelings, no? So, without you, this person's life, no, is ruined. Okay? So, because meron siyang great love for you. That's why, nasaktan siya rito ng ganito. But, this person here feels guilty because parang, para saan pa na nararamdaman kong great love ko si collective pero ni minsan hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya hinayaang makapagsalita or kung nakapagsalita ka man dun, hindi niya hinayaang makapasok ito sa kanyang puso. Hindi niya inintindi, inignore niya, hindi niya pinansin. Yun yung malaking pinagsisisihan niya na bagay dito. So ngayon, nakikita ko dito that with the Two of Cups energy, Four of Cups right here, tinan mo yan, no? Okay. Anana. The Four of Cups energy, dapat meron ditong kamay, di ba? Na nag-reach out, no? At iyon, no, yung ikaapat na cup na yan, dapat nandun yan. Actually, yung hand rito, no, kung palagi kayong nanonood ng mga tarot readings, no, ang Four of Cups, no, usually may hand dyan sa clouds na yan. Tapos yung may hand na yun, may hawak na chalice, ikaapat na chalice. Hand ni universe yun, no? Pero dito tingnan mo, 'di ba? Sinong may hawak? Itong person na kadil mo. At wala na yung hand ni universe diyan. Wala na rin yung chalice diyan kasi hawak na ng person na kadil mo. At tingnan mo 'yan, tapon na ang laman. So dito mga babes, no, isang malaking pagsisisi na hindi kanya pinakinggan at ngayon lumipas na yung maraming oras at panahon na sayang na. Okay? Alam niya na hindi na kayo babalik sa ganito. Two of Cups energy. Sa inyong labi-dabi na mundo noon, dahil siya mismo alam niyang sinayang niya yun. That's why, spirits are saying, at lagi kong inuulit sa inyo, yung sinasabi ng inyong mga angels and guides, no, na, wag hayaan na yung emosyon ay mag-get in the way kahit na the circumstances calling you to feel that way. 'Di ba? May mga kanta nga na ginawa patungkol dyan eh, no? Na don't make decisions while you're mad, 'di ba? Don't make decisions kapag masaya ka naman. Don't make decisions pag sobrang galit na galit ka. Don't make decisions pag sobrang malungkot ka. Pero lahat ng yun, happy, sad, angry, lahat yun ano sila? Emosyon. Diba? So, don't let emotions get in the way even though it's hard na minsan ang hirap naman kasi na hindi magalit pag oras na yun, you know, parang this person here, itong kadil ninyo, parang sinasabi niya sa akin, minsan, ang hirap naman kasi na hindi ako magalit
sa sitwasyon na yun dahil kagalit-galit yung sitwasyan na yun. Miss yan, ang hirap naman na hindi ako malungkot sa sitwasyon na yun dahil sobrang kalungkot-lungkot yung sitwasyon na yun, Miss yan. Hindi naman pwedeng hindi ako maging masaya sa sitwasyon na yun dahil sobrang saya ng balita or sitwasyon na yun. Kahit na, kahit na, nakikita ko rito mga babes, no? Marami na ako ritong um, mga nakikita, no? Na wala talagang naidudulot na tamang desisyon kapag nakabase ka lang sa iyong emosyon. Kaya nga, lagi kong sinasabi na gumawa ka ng desisyon base sa iyong intuition. Bakit kamo? Kasi ang iyong intuition, yan ay naka-align ang desisyon ng iyong isipan, sa iyong puso nakakonect, no? At sa iyong kaluluwa. Mind, heart, and soul is decision base sa iyong intuition. Yun. Now, this person here is regretting na hindi kanya pinakinggan at hindi niya hinayaan ditong makapagpaliwanag kayo. Spirits are saying na sa loob ng relasyon, 6 of Coins ay dapat mamayani. Give and take, kumbaga. Okay? Dapat may balance. Yun ang ibig sabihin ng scale dito. Sa loob ng relasyon, tataob talaga yung bangka pag hindi kayo nakaupong magjowa kayo sa magkabilang dulo, no? O lagi kong ginagamit yung bangka kasi yun ang perfect example. O gamitin ko naman ngayon yung Ferris wheel, 'di ba? Okay? Sa Ferris wheel, dapat ba kayong dalawa umpo kayo magkatabi doon? 'Di ba tatagilid yun? Okay? And it will feel so scary na umaalog-alog yun, 'di ba? Kaya you need to make upo sa magkabilang side para bumalanse yung Ferris wheel, 'di ba? Para it's not scary, 'di ba? To make it balance, you need to make upo sa magkabilang side na seats and then you hold hands if you want to be labi-dabi or sweet with each other. Kasi it's romantic eh. 'Di ba? If you want your emotions to be in that romantic situation, then you can hold your hand. But you're not messing the balance of the Ferris wheel, isn't it? 'Di ba? But this person here now messed all. 'Di ba? So, with this, Three of Swords energy, no? Kaya nga sabi ko kanina, from this to this, now this person here wants to build once again yung nasira niyang tower energy. Yung mas maganda sana, mas maayos, mas matibay this time. But now, this. This is your energy here, sweetheart. This is the very different energy right here, and I think this is yours. Four of Swords energy. This energy of yours is an indication that dalawang mensahe lang. Okay? This person here, you're no longer having feelings para sa kanya anymore because you have here someone new. And the other message that I'm picking up is you are no longer in love with this person here anymore because you've already moved on. Given by the fact that ang tagal ng mga maraming panahon ng lumipas at oras, eto ka na ngayon. Either naka-move on ka na, meron mang ibang tao sa tabi mo, or wala. Wala ka ng feelings for this person right here. Pero alam niya that it's all because of himself or herself na na-misjudge ka niya at nabigyan ka niya ng false accusations. Okay? So yeah, these are all the messages you've got right here for you, sweetheart, no? Maybe this person here will try to talk to you one day. And that one day might happen, okay? After New Year for others of you. Okay? So yeah,
Sir, all the messages mga babes, thank you sa oras mo and muli ako po si Yan Sarang Hiyo, Love and Light. Annyeong.